hindi alam paano umpisa. Oo, kasi sumigaw siya ka-Genpi dahil na-excite ako sa ating episode kasi may bago tayong mic. Kasi grabe, sobrang gusto yung marinig yung mga boses na. Gusto yung malinaw, naririnig namin kayo mga ka-Genpi. Ang dami kasing nakikinig. 100 billion. Grabe na to! All over the world, wow. Yes, hello mga ka-Genpi. Kami na naman to at ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay talagang makaka-relate ang lahat. Yes. Sa ayaw nyo man o sa hindi, lahat na nakaka-relate dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay Generation Pabebe. Ikaw na ikaw to. Alam mo paano pa, bebe? Paano? Ganito. Ganon! Kung ngayon nakikinig kayo, dapat panoorin nyo din. Kasi dito sa Spotify na. Kung nakita niyo yung mukha niyo sa ginawa mo. Paano yung Generation Pabebe? Ang Generation Pabebe. Ayoko, hindi ako Pabebe. Pero bago ang lahat, pasalamatan natin ulit ang grabe pabituin na talaga. Thank you so much. Ang ganda stars ang ano yes, natin. talagang tinutulungan nyo kami to put the P in therapy. Nakalimutan. Oo nga. Kita. Ano mo yan, naipasok mo yan. Pero napakaganda na sa punong-puno tayo ng mga bituin sa kalikuran natin. Kasi isa kang bituin, walang ningning. Hoy! Na-offend ako. Hindi ka ma-offend. Pero ngayon, for this episode, Generation Pabebe, ano bang pag-uusapan natin, Mar? Ito, na-excite ako kasi, again, sit down, very kung pagkaupo namin, tsaka lang kami nag-iisip talaga ng mga pag-uusapan. So for this one, medyo may laman, may utak ang episode na to. Ang pag-uusapan natin ay bituka, isaw. Anong laman? And then pag-uusapan natin ay the 5 love languages. Namely, 1. Tagalog. Mali. Ano rin yun? Love language. Mag-enumerate muna kami mga ka-Genpi. I-enumerate muna natin ang ating love languages kasi baka yung iba hindi familiar. Ako naging familiar ako dito college na. Baka yung ibang nakikinig di pa familiar. Meron tayong physical touch. Ako na mag-enumerate lahat. Binigay sa'yo lahat. Parang alam sila, sabi niya, hintayin ko lang siya mag-enumerate. Physical touch. Ang favorite ko. Anong favorite? Gifts. Uy, pera. Small loudie ka dyan, Talagang gusto mga bonggang gifts. Meron din tayong quality time. Quality time, tama. Shit, ano pa? Na-pressure. Words of affirmation. Words of affirmation and acts of service. Acts of service, Yan ang ating love languages. At sabi nila, it's very important na alam mo ang love language na gusto mong nabibigay at gusto mong natatanggap. Nare-receive, tama. Mm-hmm. So ikaw muna, anong gusto mong ibinibigay? Alam mo, ito, hindi ko na sure kung, kasi parang, aminin natin, nagbabago ang love language. Yeah. Pre-pandemic, guys, my love language, words of affirmation ako na before. Kasi parang, noong mga time na nga na yun, gustong-gusto ko na affirm, feeling ko kulang ako ng puri. Puri? Pero parang during the pandemic. Tapos sa episode. Sorry. Pero parang, during the pandemic, nag-evolve siya to physical touch. Kasi nga, like may social distancing, meron tayong mga ganong rules. Ako, hugger kasi ako, mabeso akong kaibigan. So parang hindi natin pwedeng gawin yun during the pandemic. Kaya nung nag-take ako na exam, physical touch. Ngayon, hindi ko sobrang sure kung baka mamaya malaman na. Ay, ikaw, anong love language mo? Nung medyo bagets ako, which is last year. Akala mo naman talaga. Nung medyo bagets ako, akala ko, ang gusto kong natatanggap ay gifts. Akala ko. Okay. Kasi nung hindi pa ako familiar dun sa 5 love languages, akala ko, kailangan nireregaluhan ka kapag gusto ka. So para pag, gano'n ka kabagets ng mga panahon yan? Ano lang naman, para iniisip ko lang, as in ever since, bagets, parang ako, wala siyang gift, di niya ako love. Ganon. Okay. Pero nung nag-college nga, sabi dun sa ministry na na-attendan ko, 5 ang love languages. Parang ako, OMG, new information. So, nung nalaman ko na yon, na-confirm ko nung time na yon, ang gusto ko talaga ay acts of service and physical touch. Okay. Ngayon na 22 years old na ako. Uy, nagsiliwan ko siya. Mga ba yun? Pinokyo. Ang gusto ko naman ngayon ay quality time. Quality time. And words of affirmation. Words of affirmation. Tuloy, nag-evolve. Nag-evolve talaga siya. Feeling ko as you mature talaga. Kasi feeling ko,
Ito, assumption ko lang, nung bata ka, medyo may materialistic side pa tayo. Naaminin naman natin, lahat tayo nung bata, we want everything. Like, Mom, bibili mo ako ng ganito, blah, blah, blah. So, gifts talaga yung major love language natin. Akala natin, yun nga lang ang lone love language. So, paano natin i-connect to sa generation pa, bebe, mare? Itong mga love language na to. Actually, hindi na natin i-connect. Salamat sa pakikinig. Salamat, yun lang. Naging lesson po. Sa agad. Ayaw na lang. Hindi, sige. Ano, may naisip ako na pwede natin gawin. Magbigay tayo ng mga experiences natin. Kunyari, okay, first love language na pag-usapan natin. Words of affirmation. Ano yung pabebe moment mo na naaalala mong shit, words of affirmation yung core ng iyong love language at that time? Pabebe in a sense parang, ano ba? Ganun. Oo, yeah. Words of affirmation. Okay. Pabebe sa words of... Ay, alam ko na. Okay. Makaka-relate dito yung mga talagang dumadaan sa pagka-bagets. Pag bagets ka, tas nililigawan ka, ano yan, syempre, binobola-bola ka. Ganda-ganda mo talaga today. Alam mo, ikaw talaga yung the best na nagya. Yung mga ganon, bola-bola ka. Tapos parang ikaw sobrang pabebe, parang, ano ka ba? Hindi ka... Wow, hindi pa tinanggap. Oo. Feeling ko yun yung mga pabebe moments na parang, ano ka ba? Wala lang. Mga ganon. Ulitin mo. Gusto lang naman ipilit. Kaya sabi mo na yan last week, iba naman. Walang bago, ganon. Feeling ko lang feeling ko. Pero baka pag sumagot ka na, baka may maisip ako. So words of affirmation, mga bagets din to. Okay. From that generation, PUT, wow, nagpaka-conservative. Nandito kasi yung nanay ko. Pakipan po kay tita. And then explain naman na namin kung ano yung konsepto ng puta at that time. Okay. Puta sa pag-ibig. Kasi nagmamahal ka. Pero from that episode, nabanggit ko na yung karelasyon ko. Sobrang words of affirmation ko nung that time. Kasi parang sobrang pabebe ko. Kasi nire-require ko at that time yung partner ko na parang, kailangan mo good morning ka. Kailangan parang lahat ng gagawin ko may feedback ka. Na parang survey. Oo, na parang kailangan mapuri niya ako sa lahat ng mga bagay-bagay. So parang naalala ko, sobrang immature nung time na yun. Kasi parang laging yung coming from him yung kailangan enjoy na enjoy ko. Feeling ko pinalaki kasi ako na sex as an overachiever. Okay. Kailangan ma-affirm lahat. Mahilig ako sa stars nung kabataan ko. So sobrang pabebe ko nun basta kay ex. Kasi pangalan. Hindi ko na mapablip yung mga letra nun sa episode. Pero parang nung time na yun, kailangan lagi akong napupuri. Napupuri ni nung mga kabataan days ko na feeling ko hindi ako na satisfied dun sa ginawa ko pag walang feedback or puri from him. Alam mo, wala akong maalalang very specific moment. Kasi hindi ka ata words of affirmation. Ngayon ko na lang siya kasi nagustuhan. Baka kaya ngayon ako medyo conscious. Pero nung time dati, very bam, ganun-ganun lang. Kasi nga parang gusto ko kasama ko yung tao. Pero feeling ko, siguro pa bebe in a way na pinanganak kasi kami sa mga panahong talagang magkaka-text meet tayo. Yes. Talagang kung wala kang number ko, baka hindi talaga tayo close. May mga GM, hindi nyo alam yung GM. Diba? Hindi pa ata napunta rin Gen Zs yan. Dati ang uso, hindi status, hindi mga IG story. Meron kaming GM. Group message. Oo. Tapos ang sesendan mo doon mga 10 or 20 tao, tapos magpapaload ka nun sa Nokia mong cellphone, mga send to all, may mga ganong promo. Naalala ko pag Pasko, yung alam mo yung, ang dami mo kasing kasabay nag-GM, so bubububu yung sunod-sunod talaga yung dating ng mga mensahe. Pero since wala kang masyadong mabigay for words of affirmation, for the context of Gen Zs naman natin, sa tingin mo, paano ba nila masasabi, oo nga, Erica, words of affirmation, yung pagpapabebe ko. Paano ba natin masasabi na, magbibigay ako ng example. Sige. Feeling ko sa mga bagong nakaalam about love language. Okay. Words of affirmation ka, kung gusto mo nga laging, ang ganda mo today. Ano ka ba? Wala lang. Mag-focus ka nga sa episode. Sinasabi mo agad. Example na pala. Yung mga ganun, yung parang, yung karelasyon mo is yung someone na parang kailangan talagang binibigyan mo ng puri. Parang ganyan. Or ang ganda mo today, ang galing mo sa work, bagay sa yung suot mo. Yes, you have to hear it. Hindi pwedeng pinaparamdam lang. Ang pinaka-important is, ito yung lagi ko napapansin with my friends also. Yung mga sobrang taas ng words of affirmation sa percentage sila sa exam, gusto nila laging na I love you sila. Tapos, hindi lang yun. Kunyari nag-I love you ako, pero ang love language ko, words of affirmation, kailangan ma-I love you too ako.
May ganun sila na parang yung iba, yung may mga friends ako, si immature naman yun, parang hindi lang na I love you to. Feeling na mahal pa ba niya? Si love language kasi yung iba. Yeah, so kung ganun ka, feeling ko pasok sa banga ka sa words of affirmation. Tama ba ako, Mari? Or ikaw, may mga gusto ka pa bang ibahagi? Siguro in a sense, totoo naman talaga yun, di ba? Lalo kung, siguro sa akin din, ang words of affirmation ko before, na very, very light, gusto ko, kunwari yan yung, mag-good morning ka, Shakir, mag-good night ka, mga ganon. Parang alam ko na, alala mo. Sorry po, baby. Oo, na maalala ka. Pero ngayon na lang, pasok pa rin kasi ako sa Gen Z, right? Sorry. Siguro yung ngayon naman, yun sa akin kasi as a very busy person, at very busy din ang kasama ko in life, gusto ko yung every now and then, naririnig ko kung ano yung mga gusto ko marinig. Yes. Kasi parang bihira na kayo magchikahan, lagi kayong busy. So baka kaya nag-transform into, gusto ko na affirm ako, sabihin mo, masarap yung luto ko, sabihin mo tayo. Oo nga, kasi nagluluto ka. Sabihin mo, namimiss mo ako. Ito yung mga Gen P's, ito yung receiving. Kapag receiving yung ikaw yung gustong makakuha ng mga ganong affirmation. Paano naman kung giving, parang ganon. Kunyari, tayo yung magka-relasyon, words of affirmation ako. Kailangan talaga, it's an extra mile for you kung hindi mo giving ang words of affirmation to always affirm your partner. Tama? Yes. And that's why, importante talagang alam nyo ano yung gusto nyong binibigay at gusto nyong nire-receive. True. And kung nasa relationship kayo, dapat alam nyo din yung sa partner nyo. Kasi minsan, eto na lang. Pag-usapan natin. Madalas may mga nag-aaway dahil sa ganyan. Agree. Na yung ibang ang dami ko na nang kilala na sobrang kalmado lang nila talaga in life na hindi nila minsan naiisip na para sa partner nila nakukulangan sila na tapos sa kanila naman walang malice wala talaga sa kanila kasi for them pinaparamdam ko naman nag-active service naman ako tapos ang ending talagang mag-aaway na ng pagka-OA dahil hindi parehas, hindi nagkakaintindihan, di ba? Hindi mo na ako love, di mo na ako. Tama. Alam mo, sabi ko na manganganak na naman yung kwento natin. May naalala kasi ako kasi pagkakita ko kay mommy, meron kami yung sinasabi naming relationships kanina, it's all about romantic relationship. Pero naalala ko lang, alam niyo ba, this is also healthy for families. Oh, yes. For any kinds of relationships, Gen P's. Kasi naalala ko, pagtingin ko sa nanay ko, meron kaming moment na nag-usap kami about love language. Ang funny, di ba? Na parang, noong time na nag-out ako, tama no sa'yo, ma, parang may time na, gusto mo in-affirm ko pa sa in-confirm ko pa, tama no, ma? Okay. So parang ang ginawa ko nun, kasi si mommy, hindi siya ma-I love you. So parang nung time na yun, sabi ko, ma, bakit di ka ma-I love you, blah, 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 blah. Tapos ako, nilalaro ko siya sa utak ko na, parang ang ginagawa ko tuloy strategy para mag-I love you siya. Inuunahan ko na ako yung nagte-text na, I love you, ingat ka. So parang hintayin kong ibalik niya. Hanggat sa na nag-mature na ako, naintindihan ko na iba siya ng giving. Ang giving ni mommy is acts of service. Oh, yeah. Na parang si luto, si linis, ganyan. So parang, yung konteksto ng binibigay namin dito mga ka-Gen P is not just about romantic relationships but also other forms of relationship na kailangan nabibigay nyo rin sa isa't isa. So kami ni mommy nagkaintindihan na kami na hindi niya ma-express sa akin lagi yung love niya through saying I love you but through tingnan mo, quality time siya ngayon. Sorry, episode mo pala to. Mami, paso. Ayun, so yun yung four words of affirmation. Okay. Actually, marami pa tayo mapapachikahan dyan. Pero, sige, puntahan muna natin yung iba pang yung ibang love language. Okay, sige. Ano ang next natin? Physical touch. Sige. Tayo sa physical touch. Kasi marami rin akong kilala na parang kunwari, di ba, si ihahag mo para talaga si Antoine, si Clingy, di ba? Kami mo lang naman ako, may mga ganun din. Kailan mo naman na-experience na either nagpapabebe ka or may kilala ka ba na nagpapabebe sila or nagpabebe ka na ba to someone through physical touch? Oo, ako feeling ko sobrang heightened yung love language ko ng physical touch. Okay. Pag Gen B ako, pag pagod na pagod talaga ako. Kasi parang gusto ko lang umuwi tapos, huy. Tapos gagawin po. Oo, yung parang kahit di tayo mag-usap, basta gusto ko lang yakapin ka. Pag, yung parang alam mo yung the comfort of another person, yung warmth nila, gusto mong maramdaman. Going home to a person who feels like a warm hug. Oy, napakatalino mo today. Kuya
Kaya gano'n na. So tuwing may nasasabi ako matalino, itatawad mo sa akin. Oo. Sabi ni Kuya, kailan ko ba maano kung matalino yung sinabi mo? Kuya, sabihan Kindat ka lang. Eto na, Kuya. Pero totoo yun na. Diba? Ako din nakaka-relate. Like, ngayon, syempre talagang pagod na pagod ka sa trabaho, sa commute. Grabe, kahapon lang, Diyos ko, ang MRT. Parang the worst experience ko sa MRT so far. Sobrang lala na yung bag kong mabigat na originally, sobrang bumigat pa dahil sobrang siksikan na nadadaganan ka, na nahata ka na pababa. Pag-uwi ko, may pasa yung balikat ko nung strap nung bag. Ganun siyang bigat. Parang, ang bigat nito, pero nasa MRT ako, parang tao na yung karga ko Ganun. Pero sobrang pagod. Tapos gusto ko pag uwi ko. Si Derek ay nasa condo? Yes. Okay. Na ang isang akap lang, parang... mapapawi. Yes. Isang akap lang, okay na. Sabi ni Kuya, matalino ba yun? Ipofocus ko ba sa kanya? Ginawa ni Kuya. Oo. Naano siya. Nalito siya. Ano to? Diba? Physical touch in that context. Yes. Talagang minsan isang akap lang, okay na. Feel mo yan. Isa pang kunwari sa pagtulog, hindi ako makatulog kapag, syempre magkatabi kami ni Derek, diba? Gets. Hindi ako makatulog kapag wala akong nararamdaman na balat ng tao. Ay, okay. Kahit kunwari si Mami ang katabi ko, kailangan either hawak yung kamay niya, braso niya, or yung paa ko nakadikit sa binti niya. Sa iba siguro ang weird, diba? Parang, ano ba naman to? Matutulog na lang. Pero ako, hindi ako makatulog kapag... Kailangan merong nararamdaman. Kailangan nararamdaman ko na tao tong katabi ko, hindi mo... diba? Opposite naman tayo dyan. Hindi ako makatulog kapag may nakadikit or kailangan... Gano'n, na-focus ba ako? Nakatapat sa'yo. Kasi parang kunyari katabi ka sila mami or sila ate before. Okay. Like, kailangan naka-face kami sa other side. So, so, tignan mo, may natututunan pa kami sa sarili namin sa episode na ito. Physical touch ang love language ko, pero may mga times like, pili lang rin. Like, hindi ko feel ngayon yung touch na yan. Okay. Alam mo, hindi ko alam kung nasasagot natin yung tanong na pabebe mo. Parang nagkukwento na lang tayo. Pero sige, magkwento tayo. Yung pabebe mo. Ito ang feeling ko pabebe ni Derek. Kasi nga, di ba ako ma-physical touch. Dati nung college kami, gusto ko, hawakan mo ko. Okay. Pag ganito gusto ko. Ganyan ang jowa. Gusto ko ganyan. Ngayon, i-straight mo lang kamay mo. Kapag nakaganyan lang, feeling ko, ano ba? Galit ka ba siya akin? Talaga? Oo. Gusto ko, kapag nakagano'n yung akin, may lapat na malala. Kailangan nagchichikahan din yung mga daliri natin. Pero I guess totoo siya. Ako lang may mga times kasi na may dinate ako, tapos pag feeling ko tampo-tampo moments, may luwag yung yung hawak. Ako kapag magtatapo, hawakan mo. Kung kagaya, nagtampo tayo bigla. Ay, gilaluwag yun sa'yo talaga. Sobrang obvious, no? Walang sobrang hindi na pabili. Ganito ko, maging ganito. Sa kabila na. Tumipat, ang OA. Pero, sige, sa physical touch naman na love language, baka kasi lahat, ito giving ko, baka i-romanticize nila na ito giving. Gusto ko lang kayo bigyan ng disclaimer, mga Gen Dapat may consent. Oo, kasi not everyone, yun naman ang receiving. Yes. So parang, mamaya si hug ka, si beso ka. Tapos ayaw mo pala nila ay, may personal space hindi lahat ay parang aso. Yung iba parang pusa na. Oo, so parang, again, communication is the key to success and everything. Pero sana walang nagba-vibrate. Hindi, yan, words of affirmation. Tapos naman tayo. Sabi, how are you? Miss you, gano'n. Pero puntahan natin ang next. Anong third natin? Words, physical touch. Puntahan natin. Ihuli natin ang alam mo na yung gusto natin yung huli. Yung mga material, mamaya na yan. Gusto ko tanong, ano yung gusto acts of service. Sige, acts of service. Ay, marami ako share dyan. Sige, go. Kasi si Derek, acts of service talaga ang kanyang primary na ibinibigay na love language nung bagets-bagets kami. Akalain nyo ang taga Novaliches ay talagang inihahatid muna ang taga Navotas bago siya bumalik sa Novaliches. Galing kaming UP Diliman. Ang training namin. Ganda. Gano. Diba training namin matatapos 9 o'clock sa UP. Siyempre kakain kayong team. Matatapos yan 10 p.m. Kahit may morning class siya the next day at wala pang mga sasakyan, wala pang kotse, wala pa kaming budget ng mga panahong ito.
Isasakay niya ako ng bus. Magko-commute kami pa Malabon. Tapos Navotas. Tapos tsaka siya babalik Malabon. QC. Tapos tsaka Novaliches. Tapos mga 2 a.m. magte-text siya. Nakauwi na ako. Ganyan. Magchichikan pa kami ng onte. Good night. Tapos gigising kami na 6 a.m. Pasok. Ganon. Alam mo, pinaka-major na ma-effort talaga sa mga love language for me is acts of service. Yes. Like, grabe. Feeling ko pag yun yung giving mo, nasa rurok ka o nasa rurok ka ng... At alam ko naman nasa rurok talaga. Pero yun din yung acts of service na yun direct, ang talagang, ang nanay ko, approve. Kasi para sa kanya, yung ex mong diponggol, taga Navotas, nagre-reklamong iatid ka sa Navotas, ayan, taga Novaliches, talagang umabot dito araw-araw, may sakit man o wala, may pasok man o wala. Approve, the best. Ganon. Sabi ng nanay ko, feeling ko lang naglalaro sa isip niya. Pati nga ng mukha nito, papagaya ko kay Ivy to. Paki-ano po sa akin, paki-zoom. Ito po yung hulma. Huy. Tinignan mo si Mami. Sabi niya, ito yung hulmang gagayahin ko. Tok Ivy Sa acts of service, alam mo, ewan ko, feeling ko, ngayon nare-realize ko, feeling ko yun yung number 1 receiving ko. Alam ko sa mga nakwento mo. Feeling ko ang pabebe moment mo na, hindi ko alam kung marirealize mo. Feeling ko, ang pabebe moment mo sa mga panahong ito ay yung kinwento mo sa episode 3. Ano sinabi ko? Yung mga talagang kasagsagan ng mga Commonwealth ang mga inilalakbay-lakbay nyo para lang ipatunayan na ikaw ang pinipili ko. Ganon. Grabing act. Tas very pabebe ka pa nun. Sige, go. Wow. Diba? Actually, totoo. Feeling ko lang yun yung number 1 receiving ko. At yun yung parang mapapa-approve nga ako ng isang guy kapag ay grabe ito mag-effort. Actually, recently, hindi ko alam kung pabebe siya. Hindi ko lang napansin, pero recently ko lang siya na-realize na, nga no, effort nung guy. Kasi nasa isang same gym kami. Okay. Same gym kami. Tapos, yung condo niya, mas malapit sa gym. Kumbaga, delakad na yun. Ito na yung condo niya, ito na yung gym namin. Okay. Yung condo ko, may kalayuan pa sa gym. Sabi niya, para lang sipagin kami lagi mag-gym. Susunduin niya pa ako sa condo. Shocks, ginawa kong warm-up. Tapos ihahatid ako. Ginawa akong warm-up diretso stretching. Oo, sundo. Tapos ihahatid niya rin ako. Ako na rin yung cool down niya. Paano ba talaga yung anak mo dito mo? Sabi ni Mami, kaya pala hindi naman nakakabisita na to. Magulat kay Mami mo habang kalagitnaan. Lumalabas. Iwan ka na. Hindi niya kinakaya Pero feeling ko, hanggat sa napansin ko na, tinanong ko na siya, sabi ko, anong love language mo? Tapos sabi niya, acts of service. Kaya pala. In fairness, ang acts of service, laging, sa lahat ng naichichika sa akin ni Ray, yan ang laging ipinapakita sa'yo ng kung sino mang nagkakahiwatig. Tapos yung pabebe moment mo, yung si strong independent. Parang si Ray, tingnan ko umabot ka ng mga 5 tanong, tsaka sabihin, diba, ang dami. Na parang, oo nga, ang galing mo doon. Diba? Napansin ko yan, lagi yan sa tuwing may kwento sa akin. So, in-offer niya na nga na ihatid ako. Sabi ko, wag na. Ganun yan lagi. Si Grabo. Gusto pang gumastos naman din talaga. Bakit magastos yung anak mo? May kagastusan din. Oo nga, tama. So, okay, sige. Pabebe. Okay, meron ka pang acts of service na acts of service na nagpabebe ako? Wala na. Wala, kasi gusto ko siya na-receive. Kasi gusto ko kakauwi. Pero giving mo rin ba siya? Kasi maluto ka, di ba? Ang giving ko ngayon, ang gusto kong nare-receive ngayon is quality time. Tama ba yun? Sinabi ko kanina. Quality time, tama. Quality time and words. Okay. Tapos, nung medyo bata-bata, mas physical touch nga. Tapos, ngayon, ang gusto ko naman ibinibigay is acts of service. Gusto ko sige, magpahinga ka dyan, pagod ka, pagising mo, may breakfast na tayo, dalawa. Si effort. Yes, tapos habang kunwari magpaplano ka, habang nag-iisip ka, ano kayang nilutuin ko for today's video, iniisip ko na, ganito yung gusto niyang hiwa, ganito yung gusto niyang pagkakaluto, lahat yan parang... Todo ka naman doon sa pati yung hiwa. Julia. Wife me up, ready na. Atake. Inahabol niya. Ikaw na yung nag-adjust sa camera. Okay, sige. Acts of service next. Ano pang... Next, quality time. Quality time. Sige, kailan ka nagpabebe sa quality time? Nagpabebe. Or paano ka nagpapabebe? Anong quality time? Hindi ko siya receiving giving ko siya. So, paano siya? So, parang hindi ako pabebe in terms of quality time. Okay. Pero yun yung super pinoprovide ko talaga. So, how do you provide it? Like in a lot of people, I think, na parang
Ito pinaka-minimal na to, na pet peeve ko din to. Alam ko na. Hindi, gusto ko lang kita i-appreciate. Ano? Matuturing natin, sige, define muna natin. Ang quality time doesn't have to be a long time. Okay, gets. Diba? Tama? True. It should be the time talaga na present ka. And I think si Rai, very quality time. Kasi kunwari, ganito mag-shoot kami ng podcast. Tapos nakapangako siya sa akin na, sige, samahan kita, doon ako magbubook. Yung 20 minutes na yun na bago siya mag-book, talagang sa'yo ang utak niya, ang presensya niya. Ultimo, pagbili ko ng skincare, makakomenta niya, baka mas maganda to sa skin. As in, very present. Pati yung outfit niya sa event na i-commentan ko. Yes, very present ang atake niya. So, back to you. Thank you. Pero feeling ko yun nga ang giving ko. Kasi parang, quality time. Ito, pinaka-pet peeve ko to. Okay. Kasi, I hope Gen B's ma-realize nyo to. For me, minimal to. Na when you are with the person, I hope hindi ka mag-cellphone. Na parang kunyari kasama kita over dinner, nagde-date kayo or whatever. Parang, tas nasa cellphone ka, like minsan na nga lang tayo magkita. Di sana nag-group chat na lang tayo, doon na tayo nag-uusap sa group chat. Hindi kasi pagsagot sabi, isasend ko yung link. Sama mo si Rai. So parang ako, yun na yung feeling ko, the least that you can provide the quality time with the person. Yes. Kasi you have, ang ganda nung sinabi mo na you have to be present. Kasi parang, nag-effort na kayo magkita, etc. Mm-hmm. Pero if you really have to be on your phone, tell the other person, wait lang, I really have to answer this. Yes, ganyan si Rai. Ganyan si Rai. Kunwari may tumatawag. Oo, Mari, wait lang. Tapos gaganyan na niya pa ako. Wait lang. Tapos parang ako, grabe, sobrang inaalagaan ako ni Rai. Parang feel ko may kasalanan siya sa akin. yung mga ganun sa'yo talaga. Oo, mukhang babakas. Parang may sasabihin na, pautang. Siya sa ginawa ko. Mga gano'n. Ang laki-laki kita mo dun. Pautang. Next. Ikaw, quality time. Pag quality time. Kasi ngayon mahalaga din siya sa akin. Hindi naman sinabi na dahil may favorite kang love language, ayaw mo naman nare-receive yung iba, diba? Gusto ko sa quality time kasi ngayon, ang dami nating work. Na syempre kapag partner mo working. And Gen Zs, believe me, aabot talaga kayo sa point na, ay grabe. Pag busy kayo parehas, hindi na pwede talaga yung mga pabebe niya. You can talk to me every day. Hindi na siya gano'n, hindi na gano'n ang love. Ang quality time na gusto ko kapag milestones or kunwari talagang celebration, talagang sabihin natin, on this day, kahit wala tayong plano, pero pag-iisipan talaga natin na sa araw na to, sa atin tong araw na to. Regardless kung ano yung maging kalabasan na to. Like kunwari, okay, anniversary natin next week on this day, matatapat siya sa may trabaho tayo. Magli-leave ba tayo or ipapagpa next weekend natin ang celebration? Ngayon kung nag-agree kayo na, sige, mag-leave tayo. Basta sa araw na yon, kung ano man ang maplano nyo, kailangan present kayo that moment. Ayoko rin yung may nagse-cellphone kapag lalo kapag kumakain. Yes. Kasi nga, simpleng talaga sa akin, I love eating food. Gusto pag nagkakainan tayo ay nagkukwentuhan tayo. Hindi, ka na ba naman yan? Para na talaga. Your son. Diba, gusto ko present. Talagang magkwentuhan tayo. What happened sa araw mo? Gano'n mo na-miss yung... Diba? Ang sarap Ito pa, parang nabavalue ko yung people surrounding me. Kasi whenever we catch up, umiikot yun sa personal love life and career. So parang quality talaga yung time. And yun rin yung nabavalue ko pag nag-meet kami na extended family namin nila mommy. Kasi yung bahay ng tita ko, napakahina ng signal. So quality time talaga kami doon kasi naglolok. Kung paano tayo mag-usap, ganito rin kami ng pinsan ko. As in parang sobrang quality time talaga. So yun, feeling ko it's really connect to disconnect to connect. Yes. Yung mga bagay na tanda na. And I think nakaka-healthy talaga siya ng relationship. Regardless kung romantic or kuwari pati sa pamilya nyo. Kuwari ngayon, di ba nakabukod tayo. The very few times na magkikita kayo ay talagang times na maaalala nyo, core memory ang mga mangyayari, very present kayo sa isa't isa. Compared to maaalala mo na lang nung bagets ka, ang dami mo palang times nakausap ka ng nanay mo, nagsiselfone. Kaya pala ang mga nanay talaga nun ay talaga, si cellphone ka dyan, kinakausap ka. Kasi naman, di ba, talagang hindi ka present. Pupunta ka na sa sitcom yung atake. Di ba? Mga 3210 yun, hindi yun na alam yung 32. Pang GM mo. Yung mga cellphone pa naman, pag tinoktok sa'yo, parang semento. Di ba? Grabe ang kaanuhan. So, quality time, naniniwala ko talaga nakaka-healthy. Nakaka-healthy siya ng relationship. And the last love language.
Alam mo, feeling ko, dito pinakamadaling magpabebe. Oo. Huwag na, pero sa ano mo talaga, gusto mo naman talaga. Sobrang totoo. Sige, ang love language natin na last ay gifts. Ito yung mga gusto mo nakakatanggap ng kung ano-ano. So, ito, mga kabataan, feeling ko hanggang ngayon, may recent na, yung si recent someone, nagtanong siya, sabi niya, anong gusto mong pasalubong? Si pabebe, ikaw na bahala. Pero di bin sa ano niya, parang sana pastillas. Tapos di dumating na nga siya, nagbigay na siya ng pasalubong. Yung mga iba-ibang milk, basta tire products. Okay. Tapos sabi niya, nagustuhan ba? Sabi ko, nagustuhan ko. Tapos sabi niya, pero nadaan kami sa isang Thai restaurant. Sabi ko, nakikrave talaga ako ng mango sticky rice. Tapos sabi niya, ba't di mo sinabi na yun na lang sana? Sabi ko, alam mo, gusto ko talagang sabihin na yun yung gusto ko ipadala sa'yo. Pero, pagkain talaga na naka-Tupperware pa yun. Pagdating mo dito, hindi na fresh. Pero ang maganda yan sinabi nung time na yun, kaya ko siyang iuwi for you. Sana sinabi mo, Rapunzel. Pero hindi natuloy. Hindi natuloy. Naging sticky rice. Ikaw, ano mga pabebe moments sa gift? Pabebe moments sa gifts? Actually, ako kasi madali akong regaluhan. Basta lang, gusto ko lang talaga yung idea. Ito na lang. Pabebe ako in a sense na pag kunwari exchange gift o kaya regaluhan mo ako, ayoko nakakatanggap ng pera. Okay. Gusto ko, inisip mo ko. Diba ikaw, inayak na mag-exchange gift tayo. Ganyan. Kahit, sige, tayo mag-set. Magkanong budget gusto mo? 50 pesos, 500, kahit magkano yan. Basta kung ano yung maset natin, gusto ko ano naisip ko for you. Or naisip mo sa akin. Mas gusto ko yung ganon. Feeling ko, in that sense, ako pabebe na talagang, isipan mo ako, anong nakakilala mo sa akin? Anong tingin mo magagamit ko? So, naalala ko dati, ang mami, exchange gift kami. Sabi niya, anong gusto matanggap? Nung time na yun, gusto ko talaga matanggap beauty wipes. Kasi ang hirap magtanggal ng makeup sa araw-araw na ginawa ng Diyos, diba? So, yung ginagawa natin, dami nating makeup maya. Ay, ang nanay ko naman talagang si Kabog, ang laki ng box, wag bukas lahat laman wipes. Wow. Pero di ba Oo, na kahit wipes lang. Pero naalala ka niya. Para talagang, ko nito ng 1 year. Diba? Feeling ko sa part na yun, doon ako pabebe na talagang, sige, isipin mo, what reminds you of me? Parang gano'n. Actually, yun yung parang ang gandang learning out of parang what happened to you. Kasi, ang laging taboo or stigma sa societies, pag gifts, grandiose, magastos, etc. Pero ang totoo namang nilalaman lang naman ng puso nating lahat is yung maaalala mo ko. Yung, ay okay, naalala niya ako through this something. Ang naniniwala akong sweetest gift na maibibigay niya sa someone ay it's either magagamit niya sa araw-araw or basta lang naalala mo siya doon. Tapos pag kinuwento mo, ito yung binili ko siya, naalala kita. Sobrang sweet yun. No, as in, mga ganun. Pa FPJ na to. Totoo. As in, sobrang maganda yung mga ganung bagay. Kunyari, sa amin like meron akong friend na kahapon. Ito, friend talaga to. Like galing rin siyang Thailand. Ang dami nasa Thailand. Ay, yung Songkran kasi. Songkran Festival. So siya, hindi naman siya nagbigay sa akin ng pasalubong. Pero nasweetan ako dun sa naalala niya ako. Sabi niya, Rai, umiikot ako ng Platinum Mall. Sabi ko, anong meron? Ganyan. Sabi niya, naalala kita kasi puro coat daw nakikita niya. Sabi niya, sana parang next time dun ka bumili. Ganyan. Naalala kita. It's your host, Ryan T. Si Ryan T. So parang, tama, with gifts, as in, mga ka-Gen B, I think yun yung parang gusto naming ibigay talaga sa inyo. Na parang it's not about how grand you want the gift to be. Pero yung magmamarka talaga dun sa person. Yeah. Actually, mahilig din ako magbigay ng gifts. Guys, sobrang, lahat kasi yung love language kaya ko. Kasi okay naman talaga. Pero kapag nagbibigay ako ng gifts, o kaya, kuwari nag-usap tayo, tapos na-chika mo lang na parang, actually, nahihilig ako ngayon sa white shirt, ganyan. Ako, in my head, pag may nadaanan ako, ay, bagay ito kay alam mo, may ganun agad. Parang very thoughtful ang atake. So, hindi ko siya very thoughtful ako, pero parang ganun na nga. So, yun yung mga pabebe moments sa gifts. For me, Yeah, sobrang super Pero, I think yun ang ating mga love languages. Marami pa tayo. Feeling kasi namin na overcome na namin yung pabebe moments namin ni Ekang with that. Kasi parang by age also. Kasi ako talaga, like, with gifts, wala na akong like, feeling ko nasa punto na ako na para if I want something for myself, itatry ko yung best ko to achieve it. Hindi ko like iaasa sa ibang tao. Kaya very important sa akin na maalala mo na lang ako with anything. Like kanina, sobrang si Ate Jing, yung may dala siyang carrot cake. Like, ang sarap nito. Like
yun, favorite daw kasi yung cake. Yung cake, wildflower ata na cake yun. So parang sobrang ko yun, na-appreciate ko yun. Yung mga ganong bagay. Tapos sila Faye, may pakape na. Yung mga ganong bagay. Nagpaparinig ka dyan ng pamerienda. Sana kakaiba yung dinner tonight. Hoy! Sana. Papunta na dun. Anong cravings mo ba? Kasi part yung cravings sa love language eh. Honorary. Pang-anim eh. Pang-anim pala. Pero yun, sige. Dahil pinag-usapan natin na lahat ng love languages, ano ba yung mga pwede nating pulot na maibigay sa Gen? Ito, Gen P, sa pulot time na tayo. Parang gusto ko ibigay sa inyo na very important to any kind of relationship. Yung alam niyo yung love language mo. Again, yung sinabi mo the giving and receiving. Yes. You should know what you want. Mm-hmm. You should know what you can give also. No, to super receive ka lang. So, yes, hindi ka pwedeng receive ng receive. The volleyball, mine. Oo. So parang, tas again, yun nga, sa learning natin, it's not just about romantic relationship. You can talk it through also with your friends, with your, kasi kapag alam mo yung differences nyo, you'll come to acceptance sa kahit anong force mo ay hindi niya maibibigay yun. Like kami, again, case in point yung sa example namin ni Mommy, hindi nga words of affirmation ng kanyang love language. I cannot expect her na laging mag-I love you, mag-ganyan, sobrang acts of service siya. Ayan, tingnan mo, quality time dahil kasama natin. Yes, nasa Gen Ad si Mommy. Nasa Gen Ad siya na mag-isa siya doon. Yes. So ikaw, anong mga papulot-pulot mo dyan? I think na-mention naman namin talaga na dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo nabibigay, gusto nyo natatanggap. But I think ang pinakapulot dito, kung hindi man halata dahil nagdodog-showan kami, I think ang pulot ay pulutin nyo. Ay, ang pulot, inaabangan, talaga titig ako sa'yo. wala pa lang mag-inong sasabihin. Ang pulot ay dapat marunong kayong mag-compromise. Ay, ang ganda niya. Dahil lang alam nyo, ito yung gusto kong natatanggap. Hindi pwede rin naman na dahil nga, minsan kasi, it's not even about you. Mm-hmm. It's about the other person involved sa kung anumang relationship. So, madalas, hindi nila yon minimean the way we think na parang, ay, ino-offend niya ako. Hindi niya pa rin ginagawa na sabi ko na, hindi kasi yung natural sa kanila. Same way sa hindi rin natural sa inyo kung magkaiba kayo ng love language. So, dapat, marunong kayong mag-compromise. Ang ganda ng word na yun. As in, laging yung magagamit Gen P's in any kind of relationship. Kasi, the differences, etc. And coming from the generation pa bebe, feeling ko, marami sa atin yung nagpapabebe lang. Kasi, you're expecting something from the other person. Yes. Pero hindi ka na magpapabebe kung alam nung ka-partner mo, ka-relasyon mo, ka-pamilya mo, what you want also for yourself. Oo, hindi kami nagmamalinis. Lahat talaga tayo ay dumaan sa pabebe periods of our time. Agree. And minsan may mga times talagang, magpabebe. Ang sarap din kasi magpabebe. Totoo naman yon. Pero wag din kayo mawili na dahil lang hinahayaan kayo magpabebe ng mga partner nyo or ng kung sino mang mga karelasyon nyo, ay hindi kayo matututo mag-compromise. Yes, kasi may mga very, very recently. Louder. Ayaw ko. Very recently, meron kasi akong kakilala na friends ko. Parehas ko silang friends, parehas ko din silang kilalang mabuting tao, pero hindi sila nagtutugma sa usapan nila kasi magkaiba sila ng love language. Yung isa, nag-expect siya ng like, gusto niya automatic pag lambingin mo ako, tsaka alam mo na dapat yung words na sinasabi mo. Yung isa naman, personality niya rin talaga na, hindi ako magaling talaga hindi talaga ito yung expertise ko, pero expertise ko ang quality time. Okay. So, hindi nagtutugma. Yung isa, gusto niya magbigay ng quality time. Yung isa, dahil nga hindi siya na-affirm, hindi niya inahayaan yung isa na hindi tayo magkikita, walang magka-quality time. Diba? So, hindi nagtutugma. So, kailangan matuto kayo mag-compromise. At mag-compromise kayo, hindi lang dahil nasabi mo na yung sayo, hindi ka rin naman makikinig. Correct. And there's always a nice way to say it. Parang ganito, Ray, ayoko kasi siya. So, ilang. Pero, ayun, nagigets yun na yan. Ang ganda. Yeah, it takes two to tango. So, ayun, again, yan ang ating generation pa, bebe. Akala nyo puro pagpapabebe. Pero marami na naman tayong pulot for today. So, ang inyong mga assignment, mga gentes, know your love language today, as in now, and comment it down below. Yeah. Okay, saan ka man nakikinig? Sa YouTube man, sa podcast mismo. Yes, you can tag us. So you can tag us sa ating social media accounts. We have @Generation Pagod. Tama. In all over social media. So, yes. And with that, we'd like to thank you sa pakikinig. Matuto kayo mag-communicate ng maayos sa love language. Kung ayaw nyo
ma-generation pagod yung partner. Okay naman talaga. Thank you mga ka-Gen P sa pakikinig. Muli ako po si Erica. At ako ulit si Ryan. Thank you so much, Gen P. See you in the next episode. Si Oy.